Ang pagmamahal, parang tila ba ihip ng hangin na bigla na lang darating. Magigising ka na lang isang umaga na ayaw mo na siyang mawala sa tabi mo. At sa bawat gabi, siya lang ang laman ng isipan mo. Ang sarap magmahal. Kaya kung dumating ka na sa ganitong pagkakataon, huwag kang matakot na yakapin ang tadhana mo dahil darating talaga sa tamang panahon ang magpapangiti sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Hindi ko maunawaan ang puso ko. Basta ang alam ko, masaya ako at hindi ko iiwan ang taong nagbibigay kulay sa bawat sandali ng buhay ko. Kurt, bati na tayo? Axel, oo naman. Bati na tayo tsaka promise. Hindi na ako ulit aalis. Kaya ito, habang nakahiga kami sa maliit na kama, niyakap lang ako ni Axel ng napakahigpit. Sapat na yung makayakap na to upang malaman ko kung gaano ako kahalaga sa kanya. Ayoko nang makitang umiiyak ulit si Axel. Parang nadudurog ang puso ko sa bawat pagluha niya. Kurt, mahal kita. Wika ni Axel na ito. Kahit namumula pa ang mga mata. Aba, napaka-sweet na ulit sa akin. Alam ko, Axel. Wika ako naman tapos ngumiti lang ako. Kurt naman eh. Bakit ganyan ang sagot mo? Axel, ano ba dapat? Kurt naman Bahala ka, iyak ulit ako. Axel, alam ko nga na mahal mo ko. At alam kong hindi mo alam na mahal din naman kita. Alam ko naman yun, Kurt. Alam kong mahal mo din ako kasi lagi ka nag-iinarte, nagseselos. Uy, Axel. Hindi ako nagseselos ha. Kurt, alam mo, huwag ka nang tumanggi. Pero Kurt, ako lang ha. Ayoko na may iba. Axel, oo naman. Sapat ka na. At masaya na ako sa'yo. Kurt, kiss mo na ako. Wika ni Axel. Kaya naman ito, hinalikan ko siya sa noo. Kaya lang, parang di siya masaya. Axel, nakiss na kita. Bakit parang di ka masaya? Kurt, gusto ko sa labi. Sige, Axel. Pero teka, kinakabahan ako. Kasi yung labi ko, Axel, para lamang sa una at huli kong mamahalin. Kurt, huwag ka nang magdalawang isip. Ako na yun. Kasi ikaw din ang una, tol eh. Kaya ito, hindi na ako nakasagot. Nagkatitigan na lang kami ni Axel.
At sa paglipas ng bawat sandali, tila ba unti-unting bumabagal ang bawat segundo. Mula sa mahigpit na yakap, kasabay ng pagpikit ng aking mga mata, dampi sa mga labi ko ay aking nadarama. Ang init ng pagmamahal ng isang taong di ko inakalang. Pagbibigyan ko ng unang halik na sana hanggang sa wakas manatiling nasasabik. Matapos ang isang halik, napangiti na lang ako. Kasi naman, first time ko. At si Axel, eto, ngiting panalo. Kurt, ang daya mo. Bakit sa'yo nauna ang halik? Tapos sa akin, nauna ang subo bago ang halik. Wika ni Axel. Natatawa tuloy ako. Tama siya. Nauna ang subo sa kanya bago ang halik sa labi. Axel, okay lang yun. Mahal naman kita. Kurt, subo mo na ako. Pwede naman Axel. Kaya lang, parang andyan na yung kuya mo. Pati ang tatay at nanay mo. Wika ako kasi naman may paparating at maingay sila na parang nagkukwentuhan. At ilang saglit pa, eto na. May tumatawag na sa amin ni Axel. Nakauwi na ang kuya niya. Kasama ang tatay at nanay niya. Kaya ito, lumabas na kami ng kwarto. At eto, naupo kami sa sala. Andito ang tatay at kuya ni Axel. At ang nanay naman niya, nasa kusina. Oh, nak. Bakit nawala kayo doon? Hinahanap ka ng ninong mo. Nawala ka daw bigla. Tatay, umuwi na ako. Sumakit ang tiyan ko eh. Ganun ba, nak? O eto, pinapabigay ng ninong mo. Si Randy daw ang bumili niyan para sa'yo. Kaya eto, kinuha ni Axel ang plastic na dala ng tatay niya. At nang buksan niya, may laman itong damit, pabango, at mga chocolate. Tapos, tumingin sa akin si Axel. Di naman ako galit. Bigay naman yun sa kanya. Sayang naman kung hindi niya tatanggapin dahil sa akin. Axel, sukat mo na yan. Bagay sa'yo yan. Wika ako habang nakangiti ako. Bunso, kung ayaw mo, akin na lang. Wika naman ako yun ni Axel. Sa susunod na lang. Di pa nalalaban eh. Baka mangati ako. Wika ni Axel. Natakot pang isukat eh. Di naman ako magagalit. Anak, bakit pala namumula ang mata mo? Ano nang nangyari sa'yo? Tatay. Inaantok kasi ako. Anak, matulog kung inaantok. Sige po, tatay. Pero may sasabihin po pala ako. Ano yun, anak? Tatay, kami na po pala ni Kurt. Napatingin ako bigla kay Axel. Nakaramdam ako ng takot at kaba dahil sa sinabi niya. Kasi naman, bakit biglaan? Walang preno. Tapos hindi ko alam ang gagawin ko.